Ito ang bagong phone ngayon ni Tecno at ito ang Tecno Spark 30 at masasabi kong mas upgraded to unlike dun sa kanilang previous Tecno Spark 20 series. Meron lang namang 64 megapixel Sony IMX682 camera sensor, merong 8GB RAM and 256GB of internal storage, may 5,000 mAh power of battery, meron ng Wi-Fi charging, naka IP64 rating, and also meron na tong Dolby Atmos dual stereo speakers. At yung presyo nasa 5,599 pesos ngayong sale. Pero ang tanong, para sa iba tong phone na to, good ba siya for gaming? Dapat mo bang bilhin? Ano yung mga pros and cons sa pagbili ng phone na to? Kaya kung interesado kang alamin tong mga to, tara, pag-usapan natin. Okay, simulan muna natin sa isang mabilisang unboxing. So ito nga pala yung box mga kapare ko nitong Tecno Spark 30. By the way, collaboration unit to ng Transformer and also ng Tecno, kaya naka-Transformer team tayo dito. At kapag tanggal ng cover na ito, makikita natin dito si Bumblebee at si Optimus, no? Si Optimum Prime. Joke lang. So kapag open natin ang box mga kapare ko, makikita natin na medyo may effect pa kapag in-open to. But anyway, sa loob nito makikita natin yung isa pang box sa may Transformer design din. And then dito mga kapare ko, makikita natin yung ating 12+1 warranty. And then sumunod naman dyan mga kapare ko is yung ating hard case. And then sumunod naman dyan mga kapare ko is yung ating warranty card. And then ito na yung ating Tecno Spark 30 unit. Mamaya natin mas pag-usapan yung design. And then sumunod naman dyan is yung ating charger and then charging cable. And that's pretty much it. At ito na nga mga kapare ko, yung look and also design ng phone na to. Linawin ko lang mga kapare ko, yung variant na nasa akin is yung Tecno and Transformer collaboration design. At ito yung Bumblebee design nila. Usually, pagdating dito, masasabi kong maganda talaga yung kanilang ginawang combination dito. At kung isa ka talagang Transformer fan, magugustuhan mo or ma-appreciate mo yung design nito. Kuhang-kuha kasi dito yung signature color ni Bumblebee, which is yung black and also yellow. Ang tawag nga pala nila sa design na to is Transformer Inspired Mechanical Design. And just I said, kung isa ka ngang Transformer fan, ay ma-appreciate mo yung design na ginawa nila dito. Pero personally, hindi ko lang nagustuhan talaga yung ginamit nilang finishing material dito, which is glossy plastic. At kung matagal na kayo nanonood sa channel natin, alam niyo na hindi ko talaga trip yung mga glossy material finish dahil nga smudges magnet and also fingerprint magnet din. Pero naiintindihan ko pa rin naman na ito yung ginamit nila na material or finishing dito dahil nga meron silang ine-emphasize or pinapakita talagang design, which is understandable pagdating sa part ni Tecno. So, meron pa nga pala tong two color variants na magiging available dito sa Philippines, which is yung Stellar Shadow at saka yung Astral Eyes. Alam ko meron pang isa which is yung Velvet Oasis pero not sure kung ilalabas yun sa Philippines. Pero para sa akin, sana ilabas yun dahil yun ay naka-vegan leather finish. So ibig sabihin yun yung variant na merong unique material sa mga variant na meron ngayon ang Tecno Spark 30C. Pagdating nga pala sa build ng phone na to, meron tayo dito ang glass front, plastic frame, and plastic back. And again, naka-IP64 rating po itong phone na to mga kapare ko, which is dust and water resistant. Pero syempre, not advisable na pagulong-gulungin nyo kung saan-saan na medyo basa or kaya mabuhangin dahil nga resistant lang po yan mga kapare ko, hindi po yan pwedeng gawan ng mga extreme test na ginagawa or nakikita natin sa commercial dahil pag nagkataon na nasira yan at nakita nila na napasukan to ng tubig, mabuboid kapare ko yung warranty ninyo. Anyway, pagdating naman sa camera bump neto, naka-circle shape design pa rin tayo dito at makikita natin dito yung ating IR blaster na pwede natin gamitin pang control ng mga appliances natin sa bahay kagaya ng aircon, vacuum, or kaya TVs or kung ano-ano pa. Ang nagustuhan ko dito, meron na silang built-in application na nakaset na yung mga brands and also mga types ng appliances na pwede natin kontrolin. Kinakailangan nyo na lang hanapin yung proper frequency dahil marami naman sila dyang channels and for sure, magagamit yan at the end of the day. Anyway, yung sumunod naman doon sa camera bump natin is yung ating auxiliary lens. Nandito na rin kapare ko yung ating LED flash and then yung last is yung ating 64 megapixel Sony IMX682 camera sensor. Mamaya, mas pag-uusapan natin itong part na to sa camera part ng video na to. Nga pala, naka-side mounted fingerprint na nga rin pala itong device na to at pagdating sa kanyang responsiveness is pretty accurate at maganda din. At yung isa sa pinaka nagustuhan ko is yung ating dual stereo speaker which is Dolby Atmos support na rin mga kapare ko. At pagdating sa sound quality, buo at malakas kapare ko talaga yung pinoproduce na itong sound. Okay na okay siya lalo na kung manonood tayo ng mga YouTube video, magpapatugtog tayo sa Spotify or kaya manonood tayo ng movie. Yan yung isa sa pinaka nagustuhan ko pagdating sa speaker na ito. Pero syempre hindi siya ganun ka-perfect pero para sa price point na ito mga kapare ko, not bad na meron tayo ditong dual stereo speaker. At dahil nasabi ko na yung movie watching, pag-usapan natin kapare ko yung display specs ng phone na to. Meron na itong 6.78-inch 90Hz IPS LCD panel na naka 800 nits mga kapare ko. Pero ang pinaka nagustuhan ko ditong upgrade nila, unlike sa iba na naka 720p resolution lang, ito mga kapare ko is naka 1080p or Full HD Plus 1080p resolution display. And para sa 5,000 pesos phone at unlike dun sa Tecno Spark 20 na meron before na naka 720p resolution lang, definitely upgrade po kapare ko itong Tecno Spark 30
pagdating sa kanyang 1080p resolution display. Yung benefit kasi niyan is syempre mas sharp and also mas detailed yung ating makukuhang quality pagdating sa kanyang display output kung i-compare natin to sa mga 720p resolution display na nasa same price nito. At isa pa sa nagustuhan ko dito, naka Widevine L1 na to sa Netflix, kaya kung manonood tayo ng Netflix dyan, matic meron na tayo ditong HD playback pagdating sa Netflix. Pero pagdating sa color na dinidisplay nito, dahil nga naka IPS LCD, sakto lang yung color reproduction nito. Syempre wala tayong enhancement dyan pagdating sa color, unlike sa mga AMOLED display na way more vivid yung kulay and also mas mataas yung kanilang contrast ratio or may infinite contrast ratio support. Dito kasi sakto lang dahil kilala ang mga IPS LCD sa pagpo-project ng natural color, which is yung talagang kulay nung pinapanood mo. Ganun pa man, dahil nga budget phone, kapansin-pansin pa rin dito para ko yung bezel engine neto, pero just as I said, para sa ganitong presyo, hindi na natin kailangan pang ireklamo yung part na yan. Ngayon naman, pag-usapan natin mga kapare ko yung performance part ng phone na to. At unahin natin yung kanyang software. Naka iOS 14.5 na to mga kapare ko ay under ng Android 14. By the way, yung ginamit na Android version dito is regular Android version, hindi po Android Go. At dahil nga Transformer collaboration to, syempre yung kanilang team sa UI is naka-Transformer effect din. As you can see, mula sa icon and also sa wallpaper na ginagamit natin is naka-Bumblebee concept. At kung mapapansin natin, yung mga system application nito, matic meron silang sariling Transformer icon pack. Pero dun sa ibang mga third-party application or yung mga kaka-install nyo pa lang, meron silang effect which is nilalagyan nila ng border kapare ko yung mismong icon. Which is para sa akin, not bad tingnan and also nagustuhan ko dahil nandun pa rin yung Transformer concept mismo neto. At ang nagustuhan ko dito, dahil nga nauuso na ngayon yung mga AI features sa mga devices, hindi nagpahuli dyan si Tecno. Nagdagdag sila ng mga AI features. At unahin na natin dito yung built-in AI niya, which is si Ella. So dito mga pare ko, parang chat GPT lang to. Pwede ka magsabi sa kanya using your voice or kaya i-type mo na lang yung tanong mo sa kanya, sasagutin niya yun kapare ko. Ang pinaka nagustuhan ko dito, pwede ka maglagay dito ng email and then gusto mo iparibay sa kanya para mas maging formal, pwede niyang gawin yon, which is maganda unlike sa chat GPT na limited lang. Yung isa pang AI feature na nagustuhan ko dito is yung Ask AI. So ang kayang gawin nito is kaya niyang i-summarize yung whole article or paragraph na binabasa mo sa isang website. Kinakailangan mo lang pumunta sa website na yon, i-highlight mo lang yung whole article or paragraph na gusto mong i-summarize, click mo lang yung Ask AI and then click summarize and automatic mag-generate na to ng 1 to 3 sentences mga kapare ko na mag-i-explain direct to the point sa specific article and also paragraph na binabasa mo, which is mas makakasave ka ng time dahil at the end of the day isa-summarize mo lang din naman yon para syempre mas maintindihan mo at maalala mo yung part na yon. So para sa mga estudyante dyan na bibili nito, gamitin ninyo to mga kapare ko. Meron na nga rin pala tayo ditong AI charging protection na kung saan ililimit niya sa 80% yung charging natin pero nakadepende sa charging habit natin. So maganda tong feature na to dahil mapapatagal niya yung battery life ng phone natin. Hindi magdi-degrade basta-basta pero syempre nakadepende pa rin talaga yan sa using habit mo. At isa pa sa maganda dito, kung gagamitin nyo to ng pangmatagalan sa gaming, meron na po itong buy fast charging feature. So sa part nito, focus talaga sila sa pagpapatagal ng battery life ng phone natin. Pagdating naman sa software support update mga kapare ko, to be honest, wala pa silang nabibigay na information about sa akin dito. Pero babalita ko kayo sa comment section if meron ng binigay na balita si Tecno. Anyway, move na tayo sa part na yan dahil ang alam ko talagang gusto nyong malaman sa phone na to is yung kanyang performance. Kaya syempre, pag-usapan din natin yung kanyang camera. Ha? Hindi, joke lang. I mean, pag-usapan din natin yung chipset na ginamit dito. Yung ginamit na chipset dito is Helio G91. 12nm chipset yan mga kapare ko at ako na nagsasabi sa inyo, hindi po ganong kagandahan pagdating sa gaming itong chip na to dahil hindi siya ganong kalakasan. Kaya X tayo mga kapare ko sa mga big games or mga high demanding graphics game na testing. Pagdating sa Antutu benchmark score, nakakuha tayo dito ng 276 to 278,000 Antutu benchmark score at nakakuha din tayo dito ng maayos sa thermal pagdating sa kanyang thermal throttling. So dito sa part na to, makikita natin na okay siya. Pero just I said, yung mga testing na to is just a expectation setter lang. Yung mismong testing na dapat talagang pinagbabasihan natin is yung actual kung saan siya gagamitin, which is gaming. At bago tayo pumunta doon, daanan muna natin ng mabilisan itong Game Booster 4.0 nila. As you can see, nandito pa rin yung ating mga boosting effect and also nandito na rin yung quick access natin sa bypass charging and also notification, touch accuracy, FPS meter at kung ano-ano pa. Anyway, proceed na tayo sa mismong gaming test. At unahin natin dyan ang MLBB. So dito, yung pinaka-supported settings niya lang is ultra graphics and high frame rate. At pagdating sa performance na dito mga kapare ko,
nakakuha lang tayo dito ng 39 to 40 FPS. Yes mga kapare ko, mababa yung FPS na nakuha natin dito. So sa tingin ko, kung ibababa pa natin sa low graphics yung mismong MLBB, makakakuha tayo dito kapare ko ng smooth 60 FPS. So hindi ko na yung tinesting dahil ang pinaka gusto ko talagang makita dito ay kung kaya nyo ba maglaro sa sagad na settings neto. At napatunayan natin na hindi siya ganun ka-okay. Pero pagdating sa game, playable naman, yun nga lang talaga merong FPS drop at hindi natin may iwasan yung sa part na to. Pero just I said, kung ito-tweak natin yung settings natin sa medium or kaya low, for sure, papalo to ng 60 FPS. Next ko namang nilaro dito is itong HOK. Nakasetup sa ultra resolution, naka-high yung frame rate, and then naka-number 4 yung overall graphics natin dito. Ito na kasi yung pinakasagad niya. At pagdating sa naging performance ng phone na to dito, medyo mas naging okay unlike sa MLBB. O pumapalo na kasi ng 60 to 45 FPS yung nakuha nating FPS dito. Pero madalas nag-maintain siya sa dalawang yun. Nasa 45 or 60 kapag walang nangyayari, 45 naman kapag meron nangyayari. At kapag meron clash, bumababa siya ng 32 FPS and below. Pero ang maganda doon, bumabalik din naman talaga agad. So ibig sabihin, nagpi-frame drop lang talaga siya. Pero kagaya ng sinabi ko kanina sa MLBB, kung ito-tweak natin yung settings niya sa pinakamababang settings neto, for sure, makakakuha tayo dito ng 60 FPS. Tinest ko din dito ang CODM at nakasetup tayo dito sa medium graphic settings and high frame rate lang. Yan kasi yung pinakasagad. At pagdating sa naging gameplay natin dito mga kapare ko, ay nakakuha tayo ng 55 to 45 FPS dito. So dun siya naglalaro. Pinaka-maintaining niya nasa 45 to 50. Pero madalas kapag wala masyado nangyayari, pumapalo to ng 55 FPS. Playable naman dito ang CODM lalo na sa MP mode. Pagdating naman sa BR mode, medyo bababa yung FPS natin sa 40. Pero yung pinaka naging average and maintaining FPS natin dito is 30 to 35 FPS lang. At pagdating naman sa gyroscope dito mga pare ko, kung gyroscope user ka, hindi ko marirecommend na gamitin mo dahil medyo delay ka pare ko siya lalo na sa BR mode. But yeah, pagdating sa MP and BR mode, okay at playable na playable to sa device na to. At pagdating naman sa nakuha nating thermal dito mga kapare ko, is pretty impressive dahil hindi ganong uminit to. Dahil nga syempre hindi naman ganong kalakasan yung chip nito, kaya wala din namang masyadong i-render kahit na naka-max out settings dahil average settings lang yun sa ibang devices. So, yeah, yun yung nagustuhan ko sa kanya. So, bago tayo pumunta sa camera part, ito pa yung mga ibang specification na kailangan nyong malaman. Pagdating sa RAM and ROM, meron tayo ditong 8256GB variant para sa pressure niya. At pagdating sa storage version, ginamitan na to ng UFS 2.0 mga kapare ko. Pagdating sa battery, meron tayo ditong 5000 mAh and then meron tayo ditong 18 watts charging support. Pagdating sa battery na ito mga kapare ko, hindi ganong kakakunatan dahil nakakuha lang tayo dito ng 8 hours test result pagdating sa ating PC battery test. Pero naka full brightness tayo dyan mga kapare ko and then nakasagad naman yung volume. So reasonable. So dapat nasa 10 hours siguro yan kung hindi ganon. Pagdating naman sa kanyang charging rate, aabutin ka dito kapare ko ng 2 hours mahigit sa pag-charge para lang mag full charge tong device na to. So at the end of the day, mag-charge ko pa rin dito at least 2 to 3 times kung sagad-sagad sa paggamit. Pero para sa akin, kung gagamitin nyo lang tong secondary phone, for sure, isang beses sa isang araw lang yan. Pagdating naman sa mobile data connectivity nito mga kapare ko, malakas naman pero nakadepende yan sa area. Unlike sa ibang mga nagamit kong devices noon at testing sa mobile data, isa to sa mayroong pinakamagandang modem na ginamit for sure kasi stable yung nakuha nating result sa kanya. At least pagdating sa 4G budget level phone. Pagdating naman sa Wi-Fi mga kapare ko, wala tayong magiging problema dahil naka 5G bandwidth support na to. Kaya magagamit natin yung 5G GHz ng mga Wi-Fi natin. Anyway, ngayon proceed na tayo sa camera. Ngayon naman, next natin pag-usapan dito is yung talaga may pinakamalaking upgrade sa kanya, which is yung kanyang camera. Again, meron tong 64 megapixel Sony IMX682 camera sensor. Medyo lumang sensor na to dahil ito yung mga ginamit sa Xiaomi Mi 10T and also Realme GT 5G. At pagdating sa kanyang photo quality mga kapare ko, maganda yung nakuha niya para sa kanyang presyo. Okay yung kanyang saturation, okay yung detail and also sharpness ng photo, okay na in overall para sa presyo. Pero pagdating sa highlights part and also shadow part, doon na tayo nagkakaroon ng konting problema lalo na kung against the light tayo mag-shoot. Halatang halata kasi na nag-underexpose ka pare ko yung subject natin lalo na kung medyo maliwanag yung background. And speaking of highlights mga pare ko, kapag magti-take tayo ng photo at medyo kita yung ulap, yung white part ng ulap, nagka-crash ka pare ko yung highlights sa dyan. Pero just as said, okay yung kanyang overall picture quality para sa presyo neto. Sadyang hindi lang talaga ganun ka-okay yung kanyang HDR capability. Kaya ang pinakamagandang gawin dito is proper positioning kapag magti-take tayo ng photo. And also, kinakailangan din natin ng maayos na source of light. But again, just as I said, okay yung kanyang performance pagdating sa camera para sa presyo. Pagdating naman sa kanyang video capability, kaya niya na mag-shoot ng 2K at 30
FPS, and then ito yung kanyang sample quality. As you can see, hindi talaga natin pwedeng maasahan yung kanyang image stabilization dahil nga hindi talaga ganun ka-okay. But detailed wise mga kaparikoy, nandun talaga kasi 2K at 30. Pagdating naman sa selfie camera nito mga kaparikoy ay okay din yung nakuha natin mga sample photo dito. So just I said, same pa rin nung feedback ko dun sa ating main camera, kinakailangan pa rin natin ng proper lighting para makuha natin yung detail, sharpness, and also proper exposure dun sa subject natin. Pagdating kasi sa low light part, lahat naman halos ng mga smartphone out there ay naga-underperform dito at hindi exception doon kaparikoy yung front-facing camera neto. At yan lang lahat mga kaparikoy yung full review natin about dito sa Tecno Spark 30. At kung ako yung tatanungin ninyo para sa presyo na 5,699 pesos, definitely kaparikoy, mare-recommend ko to sa inyo if casual usage lang yung gagawin ninyo. Pero pagdating sa gaming mga kaparikoy, ligwat talaga siya sa part na to. Pero don't worry, ipunin nyo muna yung pera ninyo dahil kasabay ng Tecno Spark 30 yung Tecno Spark 30 Pro. I-review ko rin yung device yun mga kaparikoy, inaantay ko lang yung unit at the moment at ako na nagsasabi sa inyo kung gaming yung need nyo, doon kayo sa phone na yun. Yun yung mas pag-ipunan nyo kaysa dito sa Spark 30. Anyway, kung nakatulong sa inyo itong video na to, i-like nyo naman at kung gusto nyo yung mga gantong content, mag-subscribe na kayo dyan mga parekoy. Malapit na tayo sa 300k. Once again, ito nga pala sa Fernan and you're watching Parekoy's TV and Tips. Peace!